Oo, at syempre, dahil mahal na araw ngayon, doon muna tayo sa good news. Good news muna tayo bago tayo maghatid ng mga masasamang balita sa bayang Pilipinas. Pero again, itatry natin na maging mabait, maging mahinahon. Tingnan natin kung bagay sa atin. Malay mo naman, kayo talaga oh. Tingnan natin, patayin natin yung background music na hinihingi ni Doc Lorraine Badoy yan eh. Sabi ni Doc Lorraine Badoy, Boss Dadang, ganda-ganda ng background music mo. Bigay mo nga sa akin. Sabi ko pagkatapos ng mahal na araw. Oo, baka naman ipatugtog mo ng malakas yan dyan sa bahay mo eh. Baka punta ka ng mga congressman dyan. Oo, kaya ayan. Oy, hi ma'am na Doc Lorraine sa iyong kung saan ka man naroon. I hope that you are doing well and doing fine. Ano ba mga pag-uusapan natin? Bigyan lang natin ng napakagandang tribute kasi dito mga bossing sa Kingdom of Jesus Christ diyan sa Davao, binigyan ng opportunity ng Kingdom of Jesus Christ, ng SMNI at ang pamunuan ng Kingdom of Jesus Christ na yung mga local vloggers diyan sa Davao na nagso-showcase ng mga magagandang lugar sa Davao, ng mga masarap na kainan, ng mga ganito, ng mga ganyan kung anik-anik. Yung mga public service announcements, mga ganyan. Marami kasi dyan sa Davao ng mga vloggers. Meron mga moto vloggers, meron mga campers and all. Noon pa kasi itong napakagandang creation ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy, 10 ng kanyang mga napakadisiplinado at napakababait na mga miyembro. Dati kasi, they are really reserved. Kumbaga, nagsakripisyo sila na blood, sweat, and tears to fund all these projects. Itong Glory Mountain, itong Prayer Mountain, itong Kingdom, itong kanilang compound, and lahat ng mga meron silang mga magagandang bagay, talagang blood, sweat, and tears, yung sipag, disiplina, kanilang ginawa para maipundar ang lahat ng ito. And for the longest time, lahat ng mga properties na ito ay exclusive lamang sa kanila. Walang ibang walang nakakapunta dyan. Oo, kasi yan nga yung perks eh. Yan nga yung perks of being a member and a worker of Kingdom of Jesus Christ. You get to experience, to yung ma-utilize mo yung fruit of your labor, which is lahat ng itong kanilang pinaghirapan. Now, itong matagal na din daw inaawitan ng Department of Tourism si Pastor Apollo Kibuloy para buksan nga sa public etong mga magagandang creation na ito. Sabi nga, ginawa mo yan, yung ganda-ganda tapos hindi mo naman pinapa-experience sa tao. Ang kanya nga kasi, sagrado kasi itong mga lugar na ito. All of these places are sacred and a sanctuary. At dito talaga sila nagdadasal, dito sila nag-fasting, dito sila nagme-meditate. Kasi nga ito yung kanilang parang pagganap sa tungkulin nila dito sa mundo, and ito yung parang pinaka-connection nila sa may likha. So ayaw nila na gawing tourist spot ito at puntahan ng mga tao. Alam mo naman yung mga Pilipino, mga walang disiplina, tapon dito, tapon dyan. Kita mo, di ba, 16 days na nanirahan sa kanilang compound. Yung mga kapulisan natin, ano nangyari sa compound, di ba, nadurog, nawasak. Ang daming ihi, ang daming barado lahat ng kubeta. Tapos ang iitim ng mga tubig, may mga cigarette butts nila, kung saan nila tinatapon, dura dito, dura dyan. Sobrang sobrang linis kasi talaga dito, to the point na kung may dura ka, lunukin mo. Kung may ubo ka at medyo gumanong ka ng plema, lunukin mo. Hindi pwedeng idurayan dyan basta-basta. Kaya nga nung umalis yung mga kapulisan doon sa Kingdom of Jesus Christ, dahil nga lalagyan na ng kademonyohan yung mga damo dyan, mga halaman. Pag-alis nila, kasamang pinagtatanggal, pinagbabaklas lahat ng mga halaman dyan sa KOJC compound at pinalitan nila.
Ganun sila ka-stricto at ganun kasagrado. Ang mga properties na yan. Hindi yan tourist spot. Ano po yan? Spiritual spot po yan ng mga taga-Kingdom of Jesus Christ. So, hindi yan pwedeng basta puntahan and then mag-entrance ka pagkakakita. Ang sabi ko nga sa'yo, sa ganda ng mga to, si Pastor Kibuloy, kung suga pa sa pera, pagkakakitaan yan. Itong pinakamagandang parke. Itong pinakamagandang parke sa buong Pilipinas. Mantakin mo, meron pa siyang man-made lake, meron kang camping site doon, wala naman ka-camping. Tapos yung mga halaman dito talagang uniform, yung kulay, yung dami, pantay-pantay, ang ganda talaga dito. As in, walang pagsidlan. Itong kumbaga hindi mo pwedeng i-describe through words yung ganda nito dahil sobrang ganda talaga. Dito mo makikita yung kung gaano ka perfectionist si Pastor Apollo Kibuloy, kung gaano siya kahilig sa maganda. Maganda. Kaya nga sabi ko nga Kaya nga sabi din ng mga nakakakilala kay Pastor, alam niyo yung mga nakakakilala kay Pastor, sabi, alam mo, magaling din talaga ang demonyong mang-inis. Magaling ang demonyo mang-inis. Bakit? Mantakin mo, si Pastor Apollo Kibuloy, sobrang mitikuloso niyan. Sobra talagang mitikuloso. Siya yung tipo ng tao na gumastos ka na rin lang, itodo mo na. Hindi siya papayag doon sa, syempre katulad nan, may mga architects siya, di ba? Yung mga architects niya matitigas ulo niyan. Oo, sila masusunod yung architect. Hindi, kay Pastor, hindi. Sabihin daw ni Pastor, oy, pasensya na, alam kong pinaghirapan mo yan, pero gusto ko baklasin mo yan. Ayoko, ito yung gusto kong makita dyan. Sasabihin daw nung architect, boss, mahal eh. Wala akong pake, hindi ikaw ang magbabayad niyan. Ako rin ang nagbayad ng nilagay mo, ba't mo nilagay yan? Tapos hindi mo sinabi sa akin. Bago kayo magkabit ng kung ano-ano, sabihin nyo muna sa akin. Bibigyan ko kayo ng rason bakit, sabi niya. Kasi kayo, pag natapos nyo yan, lalayas na kayo dito eh. Ako pag natapos nyo yan, dito ako umuwi, bahay ko to, tapos nakikita ko yan, masama sa loob ko yan. Kailangan lahat ng makita ko dyan, yung gusto ko kailangan maganda, mahal, extravagante. Basta gusto ko, dito ako titira, itong bahay kong pahingahan, at gusto ko pag tumingala ako dyan, masaya ako. So ako ang masusunod. Ganon si Pastor Apollo Kibuloy. Very keen siya at perfectionist siya pagdating sa itsura. Kaya nga, ang laking taka daw nung mga nakakakilala kay Pastor na paano i-rape ni Pastor tong babaeng mukhang tsinelas yung pagmumuka. Oo, sabi nga kung kilala nyo talaga si Pastor, alam nyo na hindi yan yung kung magkakaroon man ng tipo si Pastor, siguradong hindi yan dahil, Diyos ko po, mukhang mukhang kuko sa paa eh. Di totoo, yung mga nakakakilala kay Pastor, sabi kong malalaman nyo lang kung gaano ka perfectionist si Pastor, kung gaano ka attention to detail si Pastor, at kung gaano siya nag-appreciate ng beauty. Hindi niya, baka nga kahit na ibeso-beso, hindi niya gagawin dyan sa tao na yan eh. Oo, dahil hindi naman kagandahan, hindi naman kaputian. Oo, tapos hindi naman katalinuhan. Talagang hindi mo ma-impress si Pastor sa mga ganyan, or hindi ma-attract si Pastor sa mga ganyan dahil attracted si Pastor sa ibang klaseng ganda. Yung mga ganda na supernatural. Katulad ng Kingdom of Jesus Christ, katulad ng Glory Mountain, Prayer Mountain, katulad ng Big Dome tuloy, ng Kingdom, katulad ng Kingdom. O kita nyo kung gaano kaganda, gaano kadetalyado yung Kingdom na yan. Hindi ba? Doon mo makikita kung anong klase si Pastor Apollo Kibuloy pumili at maka-appreciate ng maganda. Tingnan nyo yung mukha nung nagdidemanda sa kanya. Ako kahit lasing ako baka mahirapan siyang akitin ako. So yun ang mga sinasabi ng mga nakakilala kay Pastor. Sabi nga nila, ayaw lang ni Pastor magsalita kasi makakasakit ng damdamin. Kasi hindi talaga ganun si Pastor eh. Pero kami na nagsasabi na Diyos mio, mas madami na mas maganda sa kanya. Mas madami naman siguro. Tingnan nyo naman yung mga kasama, mga pastoral ni Pastor talaga na kumakanta sa likod niya. Diyos ko, wala pa siya sa kalingkingan.
Oo, tapos siya ang pagdidiskitahan. Wow! Kaya nga sabi, magaling talaga ang demonyo kasi kung sino pa yung pinaka less qualified, yun pa yung gagamitin niya para dyan sa mga kademonyuhan niyang pagsubok na ibibigay sa'yo, di ba? Kaya ngayon, mabalik tayo dun sa usapan, itong I really am so glad kasi last time nakita ko marami ng mga vloggers sa Davao that's posting yung Glory Mountain. They opened the Glory Mountain, Prayer Mountain, the Kingdom and the Kingdom of Jesus Christ compound to local vloggers ng Davao. Siyempre, unfair din naman yun. Unfair din naman yun sa kanila. Kami nga mga taga Maynila, basher pa. Mga dati pang mga tumutulig sa kay Pastor Apollo Kibuloy, nauna pa kami naka-appreciate ng Prayer Mountain at Glory Mountain. Itong mga ito na talagang ang kanilang forte is ipakita lahat ng mga gandang lugar sa Pilipinas at sa Davao. Tapos hindi pa sila nakakarating sa Glory Mountain. So I really am so glad na nakita ko na the KOJC really opened their doors na talaga to the Filipinos. And I really hope na someday more people more people can be given an opportunity to go to these places para talagang makilala si Pastor Apollo Kibuloy at makita that this person is a blessing to the country. That Pastor Apollo Kibuloy being propagated as as a human rights violator, mahal pala talaga ang Pilipinas at napakagaling, napakahusay na tao pala. Noon pa sinasabi na ni Pangulong Duterte yan sa kanya. Pastor, masyado kayong reserved. Nakasarado kayo, yung gates ninyo, itong mga properties na pinaano ninyo, na ipinundar ninyo. This is extraordinary. As in, supernatural itong mga naipundar ninyo. Now, a lot of people envy you and a lot of people are saying negative things about you. Ganyan kasi mga Pilipino, inggitero na kapag may nakikitang maganda sa iyo, hahanapan ka ng pangit. Nakita nila, bumili ka ng karaoke, sasabihin nila, ay, utang naman yan. Sus, kakanta-kanta pa, kala mo naman bayad na yung karaoke nila. May ganun pa yan. Yung mga tao, imbis na maging masaya sa'yo sa mga achievements mo, ang likas na ugali ng mga Pilipino, para mga alimango yan, hihilaing kanyan pababa. Maghahanap yan ng mga pangit sa'yo para lang ma-justify yung kanilang inggit na mas magaling sila kaysa sa'yo. O hindi ba? O halimbawa, ikaw galing kang abroad, umuwi ka, tapos biglang party-party kayo sa bahay, sabihin mo, yabang-yabang, galing ng abroad, katulong lang naman yan dun. Taga-kudkod lang naman ang kubeta yan dun, kung makaasta rito, kala mo kung sino. May mga ganun pa. Tapos kapag umuwi ka, tapos meron kang dalang afam na jowa, o sasabihin, kita nyo, malandi yan. Prostitute yan dun Pok-pok yan. Kaya yan nasa abroad, kita mo. Sa susunod na uwi niyan, iba na naman yung dala niyan. May mga ganun yung mga kapitbahay natin, di ba? So sabi ni Pangulong Duterte kay Pastor Apollo Kibuloy, Pastor Kibuloy, open your gates for the people to see who you really are. Kung sino ka talaga at kung ano talaga kayo. Kasi people are thinking na kayo ay kulto kasi nga masyado kayong sinasarili ninyo masyado kayong malihim. Hindi nyo pinakikita sa tao sa labas. Hindi nyo sinasagot yung mga batikos nila. Sagutin nyo yung batikos nila. Pabuksan nyo tong gate. Papasukin nyo sila para mapahiya sila. So eto na nga, ang ganda-ganda nitong nung nakita namin tong mga Banateros Brothers, sabi namin, ay salamat, nakita na rin ng ibang mga vloggers, at least kakalat na hindi na lang kami yung nagpapakalat ng magagandang balita patungkol dito sa Kingdom Jesus Christ at sa mga properties nila. Again, this is something that we should really be proud of dahil merong isang tao na tumatakbo bilang senador na ganito ang ginawa sa kanyang nasasakupan. At alam mo yun, mangangarap ka din na sana
mapunta itong mga ganito ng gawain, yung mga ganitong klase ng leader, mapakinabangan natin para magkaroon ng marami pang mga ganitong lugar sa bansang Pilipinas. Mapapakinabangan ng lahat ng Pilipino yan. Sabi nga nila ayusin mo ang Pilipinas, pagandahin mo ang Pilipinas, pabanguhin mo ang Pilipinas, gawin mong maayos gawin mong safe ang Pilipinas. Lahat ng mga turista pupunta yan dito, hindi mo na kailangan magtawag. Kahit hindi ka na magpalit ng logo ng Department of Tourism, kahit na hindi ka na magpatalastas ng kung ano-ano, kasi word of mouth yan Basta may pumunta rito at nagandahan sila, pag uwi niyan, ikukwento nila lahat yan sa mga kaibigan nila, and yung pagkalat ng magandang balita na yan, dire-diretso yan, dadami yung mga pupunta sa atin. Yun. O ngayon, etong si Engineer Berto, ito isa to sa mga paborito kong vloggers or bloggers na nagpapakita ng ganda ng Pilipinas. Gustong-gusto ko to na pinapakita yung ganda ng Dolomite at kung papaano niya ipinagtatanggol yung proyekto ng Dolomite Beach. Kasi ang daming basher nito. Oo, pero itong si Engineer Berto, pinapakita niya yung mga magandang lugar sa Davao, mga magandang lugar sa Pilipinas, itong Dolomite. So, ininbitahan siya dyan and panoorin natin at tunghayan natin kung ano yung kanyang nasaksihan at kung ano yung ganda nitong mga properties na to. And gusto ko natitigan nyo ng maigi and i-internalize ninyo. Imagine a place like this, tapos buong Pilipinas. Tingnan nyo na lang kung anong pakiramdam. Play natin. Sa kanyang naging pagbisita sa Prayer Mountain at Glory Mountain ng Kingdom of Jesus Christ, inihayag ni Engineer Berto na isang sikat na vlogger ang kanyang saloobin matapos makapasyal sa mga nasabing lugar. Ang buong detalye ng balita mula kay Jean Domingo. Bumisita kamakailan si Engineer Berto, isang sikat na vlogger sa ipinagmamalaking Prayer Mountain at Glory Mountain ng Kingdom of Jesus Christ. Ayan alam nyo ba itong tubig na yan? Kasi itong lugar na to, itong Glory Mountain kasi to, itong Glory Mountain na to, patay na yung lupa dyan. Kasi for the longest time, ang tinatanim nila dito, mga saging. At sobrang laking sagingan yan. Yung mga tora-tora na yung naglalaglag ng mga pataba dyan, mga fertilizers. At sobrang acidic na ng lupa na to. Halos wala nang nabubuhay na mga halaman. Pero, yan ni Pastor Apollo Kibuloy? Kalbong-kalbo na yan noon. Binuhay yan ni Pastor Apollo Kibuloy. Sila lang, walang ibang gumawa nitong mga landscaping na to. Sila lang, mga members lang niya. Nakikita mo dito, pag pumunta ka dito, di ba sabi ko nga sa inyo, nung sinugod to ng mga pulis, nakita nila yung mga tao dito, may mga itak pa. Alam niyo kung bakit? May rose farm sila dito. May farm sila dito, taniman sila dito, meron silang brewery ng kape dito, yung kaping mais. Meron silang sariling produkto. May kaping mais dito, basta marami mga mga gulay na yun din ang ginagamit nila para sa pang-araw-araw na buhay nila. At yung iba, pinagkakakitaan nila, katulad ng rosas, sila po ang nagsusupply ng mga rosas sa buong Davao. So itong mga to, yung falls na yan, man-made yan. Grabe, yung nakausap namin yung nakausap namin yung landscaper nito. Pumunta daw sila talaga, hinanap daw nila yung source of water diyan sa bundok. Tapos nilagyan daw ni Pastor Apollo, dala-dala daw nila yung malalaking mga tubo na nilagay daw nila doon sa source ng tubig na yon para ma-divert yung tubig na yon dito sa mga falls na ito ng Glory Mountain. At naging naging source of water na din ng mga taga Tamayong at Kalinan. Sipin mo yan.
Kasi syempre bundok to, walang tubig dito eh. So ang ginawa daw nga nila pastor, hinanap nila yung ano diyan, bukal diyan, tas from the bukal, mantakin mo kung gaano kahirap 'yun. Ang sukal daw niyan dati. Talagang hiking kung hiking, may dala-dala daw silang mga no nahanap nila yung bukal, nag-akyat sila ng mga tubo, pinag-connect-connectan nila yung mga tubo, na-divert nila yung tubig papunta rito. At ayan na nga, may mga falls na dito. May mga man-made falls. May man-made lake. Oh, may mga tubig na silang supply dito na galing mismo sa Mother Nature, di ba? And ayan na nga, kung makikita mo yung yung kulay, walang scattered na halaman diyan. Lahat ng halaman na placed kung saan gusto ni pastor ilagay. Ang ginagawa nga daw ni pastor, kasi yung kanyang napakagaling na landscaper, is also an artist. Magdo-drawing lang daw yon, magpipinta, tapos sasabihin daw ni pastor na, make your painting a reality. Kaya pag nakita mo talaga tong lugar na to, grabe. Mapapanganga ka. Alam mo, sabi ko nga, pangarap ko, madala ko yung nanay ko dito eh. Sa susunod siguro na magpunta kami dito, mabigyan ng opportunity, tapos magkakaroon kami ng pagkakataon na umakyat ulit dito. Gusto ko dalhin ng nanay ko dito kasi ang nanay ko napakahilig, green thumb ang nanay ko eh. Napakahilig ng nanay ko magtanim. Sabi ko kasi, bigyan mo nanay ko ng paso, magtatanim yun ng nyug dun eh. Oo, baka magkaroon ng palayan yun dun sa paso na yun eh. Ganun katindi yung nanay ko. So nung nakikita niya to lagi sa picture, sabi niya, pangarap ko, nak, makapunta ako dyan kasi gusto ko talagang makita yung Glory Mountain. So sana madala ko yung nanay ko dito, makausap ko sila, tapos madala ko yung nanay ko dito kasi matutuwa talaga yung nanay ko dito. Binibida ko talaga sa nanay ko to. Picture ako ng picture dito, tapos padala ako ng padala sa nanay ko. Talagang tuwang-tuwa siya. Nakita nyo naman kung gaano kaganda yan ha. Sila lang po ang gumawa niyan. Wala silang inutang sa gobyerno, inutang kahit kanino para mabuo nila ito. Blood, sweat, and tears. Sila ang gumawa niyan. Tapos gustong kunin ng gobyerno. Kakapal ng mga mukha nyo. Pinaghirapan ng mga miyembro, hindi naman yan hiningi sa inyo, tapos kukunin nyo, ganun-ganon. Ano kayo, bali? Isang buong property to, ilang acres to, ilang hektaryan lupa ito na napakaganda at talaga namang pulidong-pulido. Yung mga makikita nyo, puro pine trees. Sila lahat ang umano nyo. Kaya nga yung distance ng pine trees, uniform, talagang sukat na sukat eh. Dahil tao talaga ang gumawa. Sila talaga nagtanim. Tamayong Davao City. Ayon kay Engineer Berto, napakaganda ng vision ni Pastor Apollo Sikibuloy para sa kalikasan. Ayun, so unang-una po sa mga pictures and videos ko lang siya nakikita and ang ganda. Then, today, nakita ko siya in person. Talagang napakaganda pala. Especially yung sa may Glory Mountain. Para siyang paraiso. No? Imagine, yung dating kalbong kabundukan, no? Na-convert sa napakagandang lugar na ngayon. And napakagandang isipin yung vision po ni Pastor Kibuloy pagdating sa ating kalikasan. Dagdag pa nito na tunay na maipagmamalaki ang mga naturang lugar at nararapat lamang na pamarisan. Ayan tingnan nyo yan. May gobyerno tayo. Imagine ninyo we have a government na merong 6 trillion pesos na budget per year. That is per year. Ang daming pera niyan mga bossing. Sa 6 na trilyon ang pera ng Pilipinas. At least ngayon 6 na trillion for the past years, mga 4 trillion, ganun lang. But now, ang budget natin is 6 trillion, 6.5 trillion yata. Imagine mo, 6.5 trillion per year ang budget, wala tayong ganito. 6.5 trillion ang budget, wala tayong Glory Prayer Mountain, wala tayong Glory Mountain, wala tayong Kingdom. Saan ka makakita? Pero tingnan mo yung mga bahay ng mga congressman, mga relos, sasakyan, senador. Tingnan mo yung lifestyle nila. Grabe. Pero tingnan mo Pilipinas. Pangit. Hindi ba? Hindi akma yung itsura nila doon sa bansa kung saan sila naglilid. Kasi sabi ko nga sa inyo sa Switzerland. Sa Switzerland, sa sobrang yaman ng bansa nila, pwede nang hindi magtrabaho yung mga tao sa kanila. Nagbibigay pa ng allowance na $2,000 per month yung gobyerno nila sa mga residente. Imagine sa mga residente. Tapos, hindi na nakukuha ng mga residente yung pera na yan sa bangko. Umaapaw na yung pera. Kaya naggumawa na sila ng batas that it's mandatory to take your money in the bank.
I mean, get your money pala from the bank. Hindi pa pwedeng iniiwan nyo na lang yan dyan. Talagang gano'n. Dito nga, sabi ko nga sa'yo, bigas lang 3 araw na pumipila Sa bigas lang, doon pa kaya $2,000. So gano'n kaganda ang ibang bansa. Sabi ko nga sa inyo, nagpapaligsahan na sa ibang bansa sa maraming bagay, pero dito sa Pilipinas, anong pinagpapaligsahan natin? Puro pagnanakaw pa rin. Wala tayong ganito. Imagine, with the budget, 3 years na tayong may budget na ganyan, ha? Sabihin na natin, 3 years na 4 na trilyon na lang in 3 years. Mantakin mo, wala tayong bagong ospital, bagong kalsada, ni wala yatang nadagdag na tanim No, dyan sa mga puno natin ngayon, napuputol pa yata yung mga puno, naaabuso pa yung kalikasan Di ba? Imagine, si Pastor Apollo Kibuloy nagawa niyang lahat ng ito ng pagbibenta lang nila ng biskotso, pagbibenta nila ng puto, at ng kung ano-ano pa. Now, magtatanong kayo, saan napupunta yung mga pinagbebentahan nila ng mga bagay-bagay sa buong mundo? Ayan, dito. Even our country, our government itself, na may taxpayers' money at may budget taon-taon, walang ganitong klase ng mga lugar. O sila, being a private entity, meron silang ganito, di kayo nahiya. O ngayon, iboboto niyo si pastor? Abay, dapat lang, imaginein ninyo, wala pa sa gobyerno si pastor, ganito na sila kayaman. At yung yaman nila, isinishare pa nila sa mga Pilipino. May mga humanitarian services sila. Mga ayuda silang binibigay. May mga pagtulong sila sa mga kalamidad. Imagine, hindi pa siya kaanib ng pamahalaan. Imagine kung nasa gobyerno na siya. Anong kaya niyang gawin? Dahil nagawa ni Pastor Apollo Kibuloy ang mga malaparaisong lugar bago pa man siya sumabak sa politika. Yeah, actually, parang first time ko makakita ng ganito kagandang lugar, no? Yung Glory Mountain, tsaka yung parang nasa ibang bansa kung iisipin mo. Kasi parang sa case ko po, na nakailang balik-balik na rin dito sa Davao or sa Davao region, sa ibang lugar sa Mindanao, sa Luzon, sa Visayas wala pa masyado, no? So this is the first time po na makakita ko ng ganito kagandang lugar, itong Glory Mountain, tsaka yung Prayer Mountain po. Ayun nga, no? So, sana mapuntahan din or hopefully soon mapuntahan din ng ibang mga kababayan natin and makita nila kung gaano talaga kaganda yung, especially yung Glory Mountain talaga, panalo. Parang paraiso. Kung nagawa ni Pastor, ganyan si Pastor, hands-on yan. Siya talaga. Kaya nga minsan, sabi nga nila, minsan hindi lang kami makapagsalita pero grabe si Pastor. Hindi siya natutulog. Oo, talagang pag meron siyang siya talaga yung gumagawa. Siyempre, alam nga naman yung boss namin, gising kami magtulog. So hanggat hindi siya natutulog, yung mga tao sa paligid niya, hindi rin daw natutulog. Ganun daw si Pastor Apollo Kibuloy. Siya mismo naghahalo ng simento. Siya ang nag-i-install ng mga bagay-bagay at lahat ng yan, every bits and pieces na nandiyan dyan, bawat kulay ng tornilyo, lahat yan si Pastor Apollo Kibuloy. Kailangan aprobado niya. Ganun kagaling ang utak niya. Sabi ko nga sa inyo yung design. Kaya ang tagal-tagal daw nitong kingdom matapos. Bukod sa, syempre, hindi nga silang umuutang. So kung pag may pera sila, doon lang may construction. Pag wala, hinto. Nagka-pandemic pa, di ba? So itong si Pastor Apollo Kibuloy, yung design daw ng kingdom, lahat daw yan siya. Gagawin daw ng architect. Tapos, i-revise niya at kung ano yung kanyang gustong nandoon. Yun talaga yung kailangan na gawin ninyo. At alam niyo ba itong kingdom? Intensity 9 na lindol. Hindi daw kayang patumbahin to. That's all, Pastor Apollo Kibuloy. The sanitary plan, yung kanyang electricity plan, lahat daw ng plano dito at lahat ng equipment na nandito. Grabe si Pastor Apollo Kibuloy ang nag-conceptualize lahat. At alam nyo ba na ang kingdom, ang pinakamahal na part ng kingdom, alam nyo kung ano? Yung control room niya ay grabe. Yung control room ng kingdom, kayang bigyan ng kuryente ang buong Davao City. Ganun katindi, ganun kalakas, ganun kalaki. Kaya nga nung nandiyan sila Torre,
Mantakin mo, pinipicturean nila isa-isa yung mga equipment, nililista nila yung mga serial number. Tanginan yan. Ay, sorry. Bawal pala magmura. Sorry, erase. Walang hiya na yan. Ba't mo kukunin yung mga serial number ng mga generator, ng mga equipment, ng mga hardware? Hindi ba? Ang hinahanap nyo si pastor tapos pinipicturean nyo yung mga serial number? Walang due talaga. Sabi ko nga matindi talaga ang pakay nila na kunin talaga itong mga properties na ito. Kaya nga nila fini-freeze eh. Mantakin ba't may freeze? Hindi naman ninyo ano yan eh. Separation of church and the state simbahan yan. Hindi naman yan ewan ko sa inyo. So ganyan daw si Pastor Apollo Kibuloy. Ano siya? Hands-on. Siya talaga ang gumagawa. Ito, no, na wala siyang posisyon sa gobyerno. Hopefully, magawa rin ng mga nakaupong mga politiko natin na bigyan pansin yung kapaligiran natin, pagandahin at ayan, ma-convert yung mga kalbong kabundukan sa mga magagandang pasyalan na masasabi natin parang paraiso talaga. Yes, opo, sobra. World class para sa akin. Samantala, nagpahayag din ito. Diba? World class. Ganyan dyan. So bakit ko to pinapakita sa inyo? Kasi tumatakbo si Pastor Apollo Kibuloy bilang isang senador. And ito yung sinasabi nilang tao na masamang tao. Ito yung sinasabi nilang mambubudol. Ito yung sinasabi nilang kulto. Sorry po, pero hindi lang po kami ang nakaka-experience. At ngayon, itong mga individual na tao na wala namang mga political na affiliations, na-appreciate nila at nakikita nila itong ganda, itong galing ni Pastor Apollo Kibuloy. Na para sa akin, kung hindi natin iti-take advantage yung boto sa kanya, yung paglagay sa kanya dyan sa Senado, wala na mga bossing. Wala na tayong pag-asa. Kaya talagang para sa akin karapat-dapat lamang na gawan natin ng paraan itong si Pastor Apollo Kibuloy ay mailuklok natin sa Senado at malay natin balang araw more than Senate yung kanyang maging destinasyon. Sigurado ako na magiging malaking tulong at malaking kaginhawaan yan para sa ating Pilipino. Actually, this is ihiwalay na natin yung paniniwala nating spiritual. Ilagay na lang natin lahat ng ating tiwala at pagmamahal sa bayan. Kailangan ng bayan ng katulad ni Pastor Apollo Kibuloy na aayusin yung Pilipinas. Regardless kung ano ang iyong affiliations or anong iyong religious belief, anong iyong simbahang kinaaniban, wala siyang pake. Because again, kapag tumulong ka, hindi ka tumitingin sa kung sino yung tinutulungan mo. Ganon si Pastor Apollo Kibuloy. And pag tumutulong si Pastor Apollo Kibuloy, hindi siya tumutulong ng naghahangad ng kapalit. Ang tagal na tumulong niyan sa lahat ng mga presidente ng Pilipinas. Mula pa lang kay Gloria Arroyo, tumutulong na siya sa pagpapaganda ng Pilipinas. Hindi naman siya humingi ng posisyon kay Gloria Arroyo. Best friend niya si Pangulong Duterte, gumastos siya ng bilyon-bilyon sa gobyerno para masawata ang droga, krimen at insurhensya sa Pilipinas. Never siyang humingi ng posisyon kay Pangulong Duterte. Bakit siya tumatakbo ngayon, Boss Dada? Kaya siya tumatakbo ngayon kasi nakita niya na yung lahat ng klase ng pang-aapi politikal, naranasan niya mismo. Kaya nga sabi niya, wala na dapat kahit sinong Pilipino ang makaranas ng naranasan ko. That's why I want to go inside the government, the very institution that I really hate. Galit siya dito sa politiko. Sabi nga niya ang mga politiko, iisa lang ang tingin ko sa mga yan. Mabababang uri ng mga tao. Yung pagiging politiko, sabi niya, pag inalok mo yan sa akin, para kang nag-alok ng bulok na isda. Hindi ko talaga yan aayunan. Ayoko talaga dyan. Tingin ko talaga sa mga politiko, mga magnanakaw. Pero sabi nga niya, palagay ko, nilagay ako ng Diyos sa posisyon na ito para ipakita sa akin at sabihin sa akin na kailangan mong hindi lang yung bayan mo linisin, pati itong politika sa Pilipinas. Kasi kahit na ilang Pastor Apollo Kibuloy ang ilagay natin sa bayang Pilipinas, kung
yung mga nasa gobyerno natin bulok, kung mga namumuno sa bayang Pilipinas mas mabaho pa sa bulok na hasang ng isda, walang mangyayari sa Pilipinas. Wala. Pero kahit isang katulad lang ni Pastor Apollo Kibuloy yung ilagay mo sa gobyerno, sigurado na mababago yung paradigm at sigurado magbabantay sa pera ninyo, i-expose lahat ng mga magnanakaw sa Kongreso at Kamara. Ayaw nyo nun. So sana, let us give an opportunity. Malapit na po ang eleksyon. Number 53 sa balota si Pastor Apollo Kibuloy. Baka lang po. Baka lang naman, nais ninyong gumanda ang bayang Pilipinas, hindi na para sa sarili nyo, kundi para sa mga mahal nyo sa buhay. Dapat, na natin, iboto natin, pogi-pogi o si Pastor Apollo Kibuloy. Linisin natin ang bayang Pilipinas. Okay, at yan po ang aking Holy Week tribute para sa ating lahat. Iwas muna tayo sa mga bali-balitang walang katuturan, no? Pero mag-upload pa rin tayo ng mga makukulit na mga balita natin. But for now, tribute natin sa lahat ng mga Pilipino na gusto ng bayang maayos, bayang maganda. Ito na ang kasagutan, si Pastor Apollo Kibuloy. Maraming salamat po, mabuhay kayo, and I'll see you again next vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang